Yo, test mic. Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boyfriend Motif. Give me guys another reaction video. And this time I'm gonna talk about Pangil sa Pangil, Zaki versus Yang Wan sa Cavite. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested to ni Ervin Pangan. Boss Plan, nagbabalik at may bagong mainit sa PSP. Para ako ng Yang Wan versus Zaki. Salamat. Tapos, requested din to ni Tochi Kitsara. Master Plan, Zaki versus Yang Wan. Simulan na yan. Nakapusta ako kay Yang Wan dyan, boss. Yan. Ganun pa man, guys. Yun lang, wala pang masyadong nag-ano pero kababalik ko lang kasi kaya medyo ano na ako. Sabi naman dito ni J Hard 10, sabi niya gano'n. Zaki versus Yang Wan, sitahin mo nga si Zaki na yan, distrakan. Abutin yan pag nakarating sa Donggala. Abutin yan. Tignan natin guys. Ganun pa man guys, kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share yung video natin. Kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-promote sa iba, kahit maabutan nila. At sa ganun dumami tayo rito. Ganun pa man guys, hindi ko inatake yung mga paborito ninyong artist. Nandun tayo sa fax, meaning at message. Kung ganun kung ano sinasabi ng mga artist natin, karamihan ng mga sinasabi ko rito tumatakbo lang sa isip ko, hindi naman siya opinion, hindi naman siya pananaw. At kung may masabi man akong hindi maganda at nakasama ng loob ninyo, sa tingin nyo, inaatayo kayo na bahala magpasensya. Lawakan nyo lang yung pag-iisip ninyo. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Ang Music Producer ng California, ang audio engineer at the same time, ang master hypnotherapist, ang NLP, master practitioner, ang applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Pangil sa Pangil, Zaki versus Yang Wan, etibak. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa PSP. Ganun pa man, tapusin ninyo yung video. Let's get to it. Ilang oras ba to? 46 minutes. Pangil sa pangil Kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil, May karakas sa talastasan. pangil sa pangil, Kada tapas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na mga naatasan kataas-taasan? tinalo ka ng tinalo? Okay ka lang, tol? Kilala sa buong Pinas bilang buraot ng shirt. Betting, one expecting, betting. Are you feeling lucky? Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin ay ibibigay po ng Ahon Mahirap para po sa Tulog po talaga sila sa tao. sama-sama tayo aahon. Ahon Mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon Mahirap. Yo, pangil sa pangil! Guys, subukan ko mag-react ng marami ngayon. Tignan ko makakaabot ako kasi medyo nakapagod na rin ako pero tuloy-tuloy lang tayo guys. Dito sa Bacoor Coliseum, Cavite, you know the motherfucking drill! Let's go, pangil! Let's go! Yun, bago ang lahat, gusto na Ano nangyari kay Phoebus? Parang si, maganda naman yung okay. Para kahit paano ma-expose si Kieran. Good job dyan. namin pasalamatan siyempre ang mga sponsors, PSP Gym, Toad Manila, Fubo International, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1xBet, 1538 Jewelry, Underground Craft and Apparel, Cypher Philippines, Billinware, Aputure, Fortune Advertising. Yun! Ginoo sa aking kaliwa! Magpakilala ka! Yo, Zaki, tangina, Baby Jack sa panel! 0-2. Sino ba tumalo sa kanya? At sa kanan ko naman, di ko alam kung nasaan. Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka! Ano? Ito ba gusto nyo? Yung mga nagbabanta, nagtidetre, manana ba? Manana dyan! Andito lang po kilakilang tiyawa! Debut battle. Okay. Lakas! Gandang Hindi na entrance. sila nag-coin toss. Mas pinili mauna ni Saki. Unang banat para kay Saki. Sagpangan na! Ano? Ano? Sigaw ka ng sigaw para kang abnormal!
Tangina mo, hinahanap ka na ni Foreman! Tinanggap ko tong laban para sa entertainment. Pinatulan ko na lang kahit wala na siyang brain cells. Malamang para sa iyo, di pa nagme-make sense, pero kinuha ka ni Phoebus kasi wala na si Badang. Ikaw yung replacement! Okay. Sa totoo lang, masaya ako na ikaw ang opponent. Kahit mukhang galing ka sa imbornal. Kasi sawa na akong murahin ka sa comment, mas trip ko nang murahin ka sa personal. Okay. Tangina mo! Ino rin. Babakbakan kita dito. Huwag mo ang ganyan. Bouncers! Pag hindi nyo yun na to, sasapakin ko to. Huwag kang sasalita pag rounds ko. Huwag mong patunayang dunggalo ka. Gago, sasapakin talaga kita. Tangina mo! User, madamot, mukhang hudlom. Useless, buraot, walang tulong. Kadiri, madungis, mabahong, patay gutom. Okay. Sobrang dugyot netong kupal. Putapeteng magalis. Yung buhok niya parang pugad. Pero never nagka-cheats. Kahit di na ako Pugad mag-bars, ito'y durog sa comedy. Puta, tignan nyo naman, mukhang sunog na broccoli. Nalimutan ng hygiene itong ulyaning adik. Yung shampoo ni Yang Wan haluan na dapat ng muriatic acid. Sarap sampalin ng fool. Ang ganda ng ginawa ni Zaki, kaya lang unnecessary display of, aggressiveness. Unnecessary. Pero yung ginawa niya naman kasi may value dahil si Yang Wan din kasi parang nangiilang siya. Pero valid naman yung ginawa ni Zaki. Kaya lang it's too much, na wala rin yung pagka-professionalism. Both of them, So, yung professionalism ni Yang Wan, nawala din yung professionalism ni Zaki. Ganun pa man, okay yung ginagawa niya na nakita ko yung disaster na effect, Kasi parang ang lakas at ang tindi. Ganun pa man, tuloy natin. Blast nitong once a year mag-toothbrush. Nung lumabas ka sa puday, puta natakot yung nurse. Nung siya'y papabinyagan, di pinapasok sa church, ikaw ay salot sa earth, kilala sa buong Pinas bilang buraot ng shirt. Pag may nakilalang brand, May positive effect din yun kasi parang kilala ka sa, even though insulto siya, pero parang pinakita pa rin na nag-backfire yon kasi nakilala mo siya. Kung buraot na siya ng shirt, nakilala mo pa rin siya. Kailangan medyo dapat inintensa, pero nagets ko yung point ni Zaki dito. Pero ang laki ng epekto nun kasi parang nakilala mo siya dahil buraot siya ng shirt. Even though negative siya, na-publicize mo, parang kahit pa paano nakarating sa radar mo na nakilala. May naging siya, parang infamous yung dating ni Yang Wan. Tuloy natin. owner, So, parang nagugustuhan ko yung ginagawa ni Zaki kasi very aggressive, very intense. Meron siya mga banat na, yung direct talaga, textbook. Tuloy natin. didikit i-approach, hihirita ng pa-joke, hihingi agad ng clothes kahit di niya naman close. Ipopromote niya daw. Masyado tong hapit. Kapag di mo binigyan, siya pa yung galit. Akala mo kung sino na maangas manghingi. Nahihiya ka pang sabihin na wala kang pambili. Kaya tinatakwil ka na ng tropa. Dapat sampalin to ng alpombra. Kung buraot na kulot, garapalin ko to ng sobra. Ano pa man ang isuot sa akin di makakaporma. Isuot, Ano, hindi masakit? makaporma. Double entendre. Totoo naman buraot ka, wag Maganda yung angle ni Yang Wan ni Zaki, kaso dragging lang siya sa isang angulo na gano'n na parang ganito yung textbook na nga na pang lalae, tas buraot kasi nag-die down na kasi yung issue ng issue ni Yang Wan dahil all this time
para siyang nagbago. Nakita ng mga tao yung pagbabago ni Yang Wan, hindi na siya ganoon. Nagpo-promote na siya palagi, meron na siya mga ginagawang maayos sa karera niya, naging family man siya. Tapos yung mentalidad ng mga tao towards Yang Wan mula sa idea ng pagiging buraot niya. Kasi let's just be honest, parang almost karamihan naman talaga ng Pilipino, buraot talaga eh. Especially sa kapitbahay, sa kakilala. Meron talagang ganun dahil hindi naman talaga first class na country yung bansa natin. Meron talagang ganyan eh. So, given na yan, at the same time, ang tinitignan dito yung nawala yung issue na yun. Kaya nararamdaman ko na hindi masyadong napapansin ng mga tao. Kasi parang laos niyang issue. Tapos binanggit ni Zaki yun para magkaroon siya ng angulo. Pero yung panahon kasi ngayon, iba na yung mga, parang hindi na updated si Zaki sa mga issue na nakaganapan nangyari kay Yang Wan. So, ang mga panahon ngayon, ang nagkaroon ng issue si Yang Wan kanina ba to? Kay Makagago. Tapos namatay din yun. Nagkaroon siya ng issue sa ibang mga rapper, nawala din yun. Tapos ngayon, nandito siya tuloy-tuloy siya sa punta niya sa mga karir niya, sa racket niya, sa mga, kung ano naman ginagawa niya, mga movement niya. So, parang hindi nagiging effective yun kasi parang hindi siya, napapanahon yung ginagawa niya sa akin. Pero na-appreciate ko pa rin kasi ibig sabihin, nag-research talaga siya. Tuloy natin. Totoo naman, buraot ka, wag kang magreklamo. Pag bumili to sa akin ng Baby Jack's apparel, magagalit pa ako. Tangina, pagdating sa clothing, ikay agad nasasabik. Ba't pa ang hilig mo sa clothing? Di ba yung mga katutubo, di naman nagdadamit? Isa kang buraot member ng Tunggalo Records. Puro receive, ayaw mag-share, dalas pang magpa-victim. Kapag may konti siyang binigay, para sa kanya big deal. Kaya agad niya ng finlex na nalibre siya ng family. Kala ko kung anong binili, fried chicken lang sa Jollibee. May caption pang, mahirap lang. Okay din yung ginawa niyang angulo, pero kasi nga hindi siya, magandang ginagawa, don't get me wrong, magandang ginagawa ni Zaki, pero yung parang dinidemonize mo yung paglibre ni Yang Wan sa pamilya niya. Di ko makita yung masama dun eh. Yung negative dun eh. So, paano mo dinisrespect sa Yang Wan sa pagbili ng chicken? Kasi karamihan talaga ng tao walang nakakain, di ba? So, parang yung pangbastos mo kay Yang Wan, pangbastos mo na rin sa lahat ng mga ama sa Pilipinas. Na parang it doesn't make any sense. Saan mo i-connect? So, parang ang lumalabas, yung atake ni Zaki kay Yang Wan, nagiging generic siya. Kasi parang generalize, yung nababanggit mo kay Yang Wan, dinadanas yun ng karamihan ng mga Pilipino. So, na-understand ko na parang hindi siya effective sa crowd. Kasi parang common. Alam mo yun, parang sa balita, parang may jumper dito, may nagtatahulang aso. Parang alam na ng lahat, wala nang bago doon. Tuloy natin. Pero dahil nga aggressive yung pagkaagawa ni Zaki, na-appreciate ko pa rin. Tuloy natin. Libre ako pag meron. Wow, tangina mo, salamat ha. Malakas ka pala. Nalilibre ka pag meron, paano yan? Madalas kang wala. Walang diskarte si Dudong. Bago magkaroon ulit, lilipas mo na mga buwan kasi once in a blue moon. Pinost kanyang pamilya kasi kala niya astig. Unang kita ko pa lang, ako'y na-laugh trip na sa peak. Tangina yung pamilya neto, kumakain sa sahig. Ang masama pa doon, nagpapanggap pa siyang mapera. O, diba guys, kumakain sa sahig. Normal kasi yun na ginagawa ng Pilipino. Karamihan ng mga Pilipino, almost, don't quote me on percentage, 70-80 kumakain sa sahig. And for us, hindi yun problema. Diba? So, parang generic siya na parang unless super yaman mo, nasa mansion ka, ganon, effective pa yun. Parang ganito, pinagkumpara mo yung sarili mo kay Yang Wan. Pero dahil nilalait mo lang si Yang Wan without any comparison, parang hindi nila ma-visualize kanino ba kino-compare si Yang Wan o direkta mo lang siyang nilalait. Kasi hindi nila matimbang kung kanino. So, kung sinabi mo ako, kumakain ako sa isang mansyon, tapos kayo kumakain lang sa sahig, doon nakikita yung difference, nakikita yung bigat ng panglalait mo. Pero kung sinasabi mo lang yan out of the blue, tapos karamihan ng mga audience nyo ay nakakaranas noon, parang wala silang mabigyan, wala silang ma-visualize na kanino nila iahambing yun. Kanino ba nila itatapat yun? Kanino ba nila ikukumpara? So, naghahanap yung mga tao ng ikukumpara, so hindi nila makita yun. So, nagiging generic siya. Tuloy natin. Tangina mo, Tunggalo Records ka, tapos wala kayong lamesa?
Kaya tatapusin ko karera netong wak na abno. Wala silang lamesa, tas ang hilig magbuhat ng bangko. Kawawa ka naman. Okay? Sobrang aga na lulong. Mag-ingat kayo dyan. Magnanakaw yan ng phone. Puro ka lang yabang, ang sarap mong kuruga ng malutong. Yangwan ang pangalan kasi di na nag-mature at tumanda ng paurong. Kahit madaming jokes, ng babadi pagparenya ng laging goal, naka-Latin load. Kaya sa puntos, malabong magka-lead kasi siyang dumb and broke. Kadiri kanyang Young, rap dumb and style. broke. Pilit magpaka-tough guy pero Gandang feelings reference. niya ay fragile. Gets ko na kung bakit young one. Kasi isa kang man-child. At rest in peace Batang kay Innocent One. Maagang na maalam kaya di mapaliwanag ang nadaramang lungkot. Bakit ngayon ka lang at mumay aking maghapon na tugtog? Maraming salamat sa mga musika at maangas na tunog. Ang wish ko lang, kung may papanaw man ulit, sana si Yang Wan na sunod! Maganda yung pinakita ni Zaki pero parang may kulang sa recipe niya. Siguro yun lang yung pwede kong maisip doon na kailangan paggagamit siya ng mga atake this time around. Sa tingin ko, hindi lang siya masyadong nakapag-isip ng konsepto para atakin si Yang Wan. Kaya parang may kulang doon sa recipe niya sa niluto niyang sulat Kasi kung isipin ninyo, para ma-emphasize yung tira mo o yung atake mo kay Yang Wan, kailangan mo talaga siyang may makitang maikumpara siya 'di ba? Kasi magiging vague siya pag sinabing vague, malabo. So parang kung umatake ka lang ng ganito, para ka lang nagmumurar din Parang pangit ka, bobo ka, tanga ka, magnanakaw ka, baliw ka, retarded ka, mga ganun mga salita. Parang out of the blue mo na lang siyang sinasabi. Pero kung meron tayong makikita at mabivisualize na parang pinagkumparahan, doon mas nakikita yung difference. At sa difference na yon nagkakaroon ng timbangan. 'Di ba? Kasi ako, kumakain ako sa isang mansyon, kayo walang lamesa. O di may difference doon, pulubi si Yang Wan. Mas mabigat yung bara yon kasi may nakikitang kumparahan yung tao. Tapos, sa tingin ko, sa angle-wise lang talaga ni Zaki. Medyo dead lang talaga kasi pakiramdam ko yung mga angle na binanggit ni Zaki, almost alam na ng maraming tao. So, doon medyo naging diluted lang yung first round ni Zaki. Pero tingnan natin yung gagawin ni Yang Wan sa first round. Yo! You know the fucking drill! Noong nakaraan, tulog yung crowd Dito ba sa Cavite sa lugar ko? Let's go, Pangil! Let's go! Let's go, Pangil! Let's go! Tangina mo, marami rin gustong durugin kita, tangina mo! Ano? Game ka na ba, Binay Clothing? Nice Ganda ng inspired din Pang Senado. Okay din. Ito ay parang Yang Wan versus Luni ng konti. Dating small time na dealer ng chonky, na to sa barya-barya, na shoot sa oblo na parang progdi. Pa-impress ka kay Luni. Pamangking ka ni Med Bisaya. Buti na lang nagkaayos silang dalawa, no? Kung hindi, wala ka sana. Kasi sino ba si Saki? Yung champion ni Luni? Yung tinalo ni Sak? Tinalo ni K-Ram? Tinalo ka ni Don Pao, tinalo ka ni JD, tinalo ka ni Lanceta, tinalo ka ni Pistol, tinalo ka ng tinalo. Okay ka lang, tol? Hinarap ko tong Saki. Yun, magandang nakita ninyo yung difference nung sasabihan mo si Yang Wan na buraot ka o na mahirap lang kayo compare sa status talaga na tinatalo-talo ka lang. Talagang makikita mo yun. Kumbaga sa platform na to, wala ka talagang lugar. Kasi pwede mo kong laitin sa kung anong status ko sa buhay. Pero dito sa usapin ng skill, kung saan tayo talaga naghaharap. Kasi sa stage, guys, pantay-pantay talaga lahat ng artist Pero hindi magpapantay-pantay kung kayang-kaya kong sabihin sa'yo na mas magaling ako sa'yo at talunan ka lang. Doon sa platform na yon, ang laking personals na kagad na binigay ni Yang Wan kasi pinakita ito na yung difference ng status ni Zaki at status ni Yang Wan na si Zaki, wala lang. Talunan lang talaga siya. Magandang angle Partida yan. kahit na walang kasi. Itong mga aktibong bagito sa panahon na puro tulongis ang MC. Tangina.
Gago, nagre-react ka rin. Kung magpi-freestyle ako dapat, mag-freestyle ka din. Ang kaso nga lang, hindi niya yung kaya eh. Basta Zaki, pagtapos dito, huwag kang magpapakamatay Lahat ng kupal sa mundo may problema, huwag kang magpapatangay Naka-Honda Civic si kamatayan sa labas, huwag ka muna sasakay Nagre-rebut na siya ng 2 lines. Kahit palis sa akin 2 rhymes. Kulang pa tong isang Zaki para sa akin ng 2 times. Nagpabalik si Bibos ng all goods, kaya dapat kang makabag. Di lang grupo, di lang pangalan, di lang bayag, kasama pa bayag. At usapang Morobits naman tayo. Ang grupong binitbit lamang ng 2 hooker parang nataw na mga barko. Miss A at Patihan nakarating na sa Vogue Magazine. Tapos kayo mga pabigat lang, panay sa Vogue lang at lasing. Di ba kayo naiya? O sanay nakakalunok? Mga kantang magbubum lang 1 beses, tas wala na, ano yung paputok? Mga kantang panay sound trip. Magandang angle din yun kasi sinisita niya naman yung mismong grupo ni Zaki. Magandang ginawang angulo ni Zaki na iniinis niya yung sa Donggalo. Kaso nga lang, ang paggamit ni Zaki naman sa Donggalo, parang ito yung pinakamiyembro ng Donggalo na buraot. Pero dito sa ginagawa naman ni Yang Wan, sinisita niya yung bawat miyembro ng tawag dito, ng Morobits na puro pabigat lang daw sila. Diba? 2 lang daw yung nagdadala. So, ibig sabihin, tatamaan talaga si Zaki doon kasi parang walang value yung mismong grupo niya. Which is, magandang angle din yun. May personals din. Magkaiba ng atake pero makikita niyo kung sino yung mas effective. Na tricycle ng driver at jeep, ang cringy mag-speed, o sanay nakakalunok, mga kantang magbubum lang 1 beses, tas wala na, ano yung paputok? Mga kantang panay sound trip lang na addict na tricycle ng driver at jeep, ang cringy mag-speed, parang si Kuya Med pag nagjo-joke sa post, naniningil ng beat! Shit! Tas ang yayabang pa magsiesta ng mga yan, Boom Bap King daw. Ha? Boom Bap King daw? Who? What? When? How? Kung meron mang Boom Bap King sa Pinas, wag i-proclaim, hindi kayo yung gago. Tinanim nyo hindi pa aabot ng 3 sako. Boom Bap King mula noon, walang iba Donggalo. Si Zaki ang basyan na dapat ka nang magbago. Di mo lahat mababalikan pag kinuha ka na dado. Nadawit lang daw siya tatriman, tapos yung bigayan, padalo. Di mo na dapat ginawa yung pinagmamalaki mo, gago. Nag-release ka na naman ng clothing mo. Tapos yung dito, medyo hapit. Gago, si Yang Wan, di mo makakaya, lalo na pag lumabas yung kulit. Lalong-lalo na kapag tumira ng malagkit, Zaki, kahit na diinan mo, di ka makakadikit. Sabihin mo ng champion ka, ni Looney, ni Ron, ni Abra, ni Apex, ng buong RTP, pack nyo kayo lahat. Huwag mo nga yung Donggalo. Hindi lang mesa ang meron ako. Meron pa kaming imperyo! Wow! Ang ganda nun. Nabaril si Zaki dun. Huwag niyong huwag niyong sabihin na meron pa kami imperyo, which is facts. Natamaan si Zaki. Tsaka mahirap din kasi guys mag-proclaim na Boom Bap King kayo, mga ganyan-ganyan. Madami rin kasing gumawa Kasi parang, sa panahon kasi ngayon, maraming artist ang naghahabol na magkaroon ng pangalan. Naghahabol sila, nagkukumahog silang makilala at magkaroon ng pangalan para ma-establish. Yun kasi yung basehan ngayon ng mga tao Magkaroon kayo ng pangalan. Diba? Makilala kayo sa kahit anumang paraan. Magkaroon kayo ng parang tinatawag na dito yung pag pinapangala, meron kayong mga tinatawag na nickname, mga ganun. Palayaw. Gusto na magkaroon ng palayaw sa industriyang to, which is hindi effective pag ganun, di ba? Kasi marami nang gumawa maraming din nag-boom bap, which is magandang angulo para kay Yang Wan, tas naribat niya pa yung huling-huling yung part ng lamesa na napaka-importante din. Kasi meron silang imperyo, which is good. Tuloy natin. They not like us. Pakahusay. Pakiramdam ko nag-freestyle si Yang Wan kasi lahat ng mga atake niya pumapasok Tapos ginagamit niyang reference yung mga sinasabi ni Zaki. Ni Apex, ng buong RTP, pack nyo kayo lahat. Huwag mo nga yung Donggalo. Hindi lang mesa ang meron ako. Meron pa kaming imperyo. They not like us. They not like us. They not like us. Kasi mga bobo to. Gago!
kadamain mo sa akin, ang lakas mo pang mag-flake. Ito, PSP hindi. Parang labanan to na nagarapan si Kendrick at si Drake. Ang ina mo ka pa ng mukha mo sa... Di ba nakita niyo yung sinasabi ko guys, parang to nagkaharapan na si Kendrick at si Drake, di ba? Ganon din yung sinasabi, magaling dyan si Balakid sa comparison na yan. Di ba? Tuloy natin. Aki, may pamura-mura ka pa pag At kinuto. saka si Looney, magaling din si Looney sa mga comparison eh. Kaya makikita mo yung difference na napapavisualize sa inyo yung bigat ng bara nila. At yung statement nila. Tuloy natin. Kadamain mo sa akin, ang lakas mo pang mag-flake. Ito, PSP hindi. Parang labanan to na nagarapan si Kendrick at si Drake. Ang ina mo ka pa ng mukha mo sa akin. May pamura-mura ka pa pag kinutungan kita ng malutong. Bakit papalag ka ba? Oo, talaga? Talaga? Talaga lang ha? Huwag mo kaming kenko yun dito. Alam namin na hindi ka marunong tumodo. Gawin ko? Talaga? Kwento mo sa yung lolo. Bakit? Pumalag ka, ikaw mauna. Kung di mo kaya, di mo ka na! Wow, napunta sa edge si Zaki. Kasi yung kanina 'di ba parang nag-aanga siya tapos ngayon binalik ni Yang Wan. Kung talagang may tira ka, mauna ka, gawin mo. Kanina nag-aaba ka, gawin mo, 'di ba? Yan. Parang ganun ang nangyari, parang pinush niya tapos nakita doon na na fake si Zaki sa bagay ng aggressiveness. So magandang yun na expose na ginawa ni Yang Wan para kay Zaki. Matagal na silang sabik na parang may chicks na nakahalik. Ngayon ito'y parang nagkita lang yung dalawang tropa pagtapos ng rounds ko. Bigla na lang ang tumatapik. O na. Sa tingin ko nakuha ni Yang Wan yung round 1. Very clear yung pagkakagawa niya. May haymaker siya. Maganda yung mga angulo niya. Maganda yung comparison na nakita ninyo. Merong timbangan na naganap. Tapos, at the same time, aggressive din. Tapos, almost karamihan ng mga punchline niya, parang rebuttals, kaya pasok eh. Parang na-counter niya lahat ng ginawa ni Zaki, which is very good. So, big props kay Yang Wan sa first round. Tignan natin yung second round ni Zaki. Dinamay pa si DJ Med at Moro Beats. Tangina, di papasok yan. Kesa naman sa mga kantang gawa ni Andrew E, puros tinagalog lang. Find an ugly woman, tinagalog lang yun eh. Tsaka at least makaduluan. Marami naman talaga mga sikat na mga kanta sa Pilipinas na tinagalog lang naman. Marami, pag sinerch niyo sa YouTube, marami namang mga kanta na tinagalog lang na kanta ng Japan, English, mga ganon, Spanish, which is, ang hirap kasing gumawa na sabihin na parang hindi mo original kasi ang hirap patunayan na plagiarism yun kasi iba yung boses na ginamit, 'di ba? Tapos iba yung words na ginamit. Even though magkasing na-translate siya, hindi kasi English yun. So, parang ang daming proseso at ang hirap patunayan, especially pag yung lyrics at yung boses, pati yung papaano din liber, yung kalidad ng pagkaka-record, hindi talaga kapareha. Kung gagamitin yung kumanta ng Find Ugly Woman, tapos English din yung ginamit, tapos kaboses din ng tao ng MC na kumanta ng Find Ugly Woman, magkakaroon tayo ng problema kasi plagiarism talaga yun eh. Kasi kopyang-kopyang lahat mula sa tono, mula sa boses, mula sa lyrics, pati sa mga tao na yun. Pero kung hindi naman, tinagalog, ang hirap na yun patunayan guys. Kasi creativity sparks another creativity talaga eh. May mga Korean na music na tinagalog lang tas sumikat sa Pilipinas. Pwede pa rin maging original yun kasi hindi nga siya Korean eh. Ang original Korean, yun. Pero may revised version, di ba? Pero yung revised version na yun, pwedeng Spanish, pwedeng Tagalog, original pa rin yun. Kasi may pinagkuhanan, parang yung upuan, di ba? Kaya ang hirap patunayan, kaya inaabot ng taon para makuha ma-define yung plagiarism. Ang plagiarism kasi guys, nag-exist yan dahil sa libro. Yung libro na back-to-back cover, kopyang-kopya. Mula sa cobre, mula sa size ng libro, mula sa pahina, kung anong ginamit na papel, yung mula sa kwento, yun talaga. Kasi, madaling patunayan yung plagiarism dun dahil ang daling kopyahin ng papel, ang daling kopyahin ng sulat, ang daling kopyahin ng kwento, madaling kopyahin ng cover.
yun. Dali lang yun, guys. Kahit sino pwede. Pero pag in-apply mo na yun, pagdating sa tao, sa idea, sa musika, napakahirap. Kahit nga sa painting, pwede pa yung plagiarism, guys. Eh. Pero yung ganito na very extraordinary, very komplikado, very ang daming proseso niyan, guys. Kaya napakahirap, kaya marami nagsasabi na kahit pag ginaya, wala akong masasabi diyan. Kasi I always believe na creativity sparks another creativity. Yung kotse sa Amerika, hindi naman yung ginagamit sa Pilipinas. Eh. Sino bang original na telepono? Ba't hindi sila nagsususo? Yung Nokia, hindi naman sinusu yung Samsung. Hindi naman dinedemanda ang Samsung. Hindi naman dinedemanda ang iPhone, di ba? Yung si Thomas Edison, Thomas Jefferson Edison, nag-invento ng telepono, nakapatent pa yon. Hindi naman dinedemanda ang Nokia, di naman dinedemanda, di ba? Para magkaparehas lang naman yun eh. Magkaiba lang ng quality, magkaiba ng disenyo, pero parehas telepono. Pero wala nagdedemandahan. Bakit? Kasi, di ba? Nasaan yung plagiarism doon, di ba? Sino ba nag-invento ng unang-unan, ng unang upuan? Ba't walang nagdedemanda sa atin? Nung speaker. Kasi pare-parehas lang yan eh. Magkakaiba na ng brand, di ba? Ayun yun, pag nilawakan nyo yung pag-iisip ninyo, guys, yung ganyang klase ng idea. Kasi pag sinearch nyo rito sa YouTube, ang daming Filipino songs na sumikat na kuha lang pala sa Japan. Kuha rin sa Amerika, kuha sa Australia, kuha sa Spain. Pero parang wala na rin yun. Para sa akin, lumang tugtugin na. Tuloy natin. Yung kanta ng Moro Beats? Hindi ko pinagtatanggol si Kuya Drew. Sinasabi ko lang yung komplikasyon nun, yung gaano kakomplikado yung ganyang usapin. Kasi una sa lahat, hindi naman talaga, hindi mahirap magpatunay sa mga ganyan. Maraming pwede magsabi na ginaya, pwedeng translate. Pero I'll be honest with you guys, maraming mga sikat na Pilipino na gumagaya lang din talaga sa ibang bansa. Which is, para sa akin, hindi problema. Mahirap din kasi isip ng idea eh. Ang sikreto nga daw nila dyan eh, para kung gusto mong sumikat, gayahin mo lang yung iba, tapos may baguhin ka lang ng konti. Pwedeng boses mo, pwedeng yung paano mo kinanta. Meron niyang one time na sumikat eh, para siyang taga Mindanao siya, Muslim. Tapos kumanta siya ng kanta na sumikat talaga at pumatok sa TikTok. Tapos parang dinedemanda siya ng taga Australia kasi yung original na singer, pero hindi sumikat. Pero dahil kinanta niya, nag-boom, di ba? Pero parang wala na lang din. Pero parang dinedemanda. Ganun tuloy natin, guys. Hindi puros hugot at labsungan. Tangina yung mga kanta ni Andrew puros pangkantutan. Isipin mo, Moro Beats, wholesome lang yun. Pero, syempre, merong mga kanta talaga na, na kailangan mo ng hook talaga na makaka-hook sa mga tao. Kung ano yung kinakagat ng masa. Yun kasi yung tinatawag doon, marketing. Diba? Para may no-hook, merong style mo talaga. Diba? Kasi dito sa Amerika, ganun din yun eh. Hindi mo naman masasabi na kailangan mo maging banal-banalan, guys, o magpaka-edukado, o makabayan. Napakabihira sumikat ng makabayan. Ang hirap i-maintain nun. At kung sisitahin nyo si Android dahil sa mga ganong klase ng kanta, baka yun lang yung nakikita ninyo. Kasi ang dami niyang album eh. Kung nakastack lang yung pag-iisip ninyo sa ganong klase ng kanta niya, ang dami yung na-miss. Diba? Kasi may alter ego pa siya, may mga kanta siya na pareha sila ni Francis Magalona. Yung Kaligtasan, di ko alam kung napakinggan nyo na yun. Saranggola ni Pepe. Diba? Marami siyang mga kanta na hindi niya na kailangan pang gumawa ng makabayan na kanta kasi marami na siyang napatunayan. In the idea, in a sense na marami siyang natulungang mga rapper na gumagawa na ng makabayan na kanta para sa kanya. Nagigits yung gusto kong sabihin. Kunwari ako, may estudyante ako na gumagawa ng makabayan na kanta. Kung nakilala ko sa wholesome na kanta, na may pagka-psychological nating na wholesome, na ganyan, parang dirty, party, music, hindi ako nakilala sa ganun. Pero gagawa pa rin ako ng kanta na para makabayan. So, aside from that, yung mga estudyante ko na nasa ilalim ko, gumagawa ng makabayan na kanta yun in my name, para sa akin. Parang gano'n. Katulad natin, pag meron tayong Diyos, 'di ba? Gumagawa tayo ng mabuti, alang-alang sa Diyos natin, 'di ba? Hindi natin yung ginagawa dahil gusto lang natin, kasi yun yung utos ng Diyos, 'di ba? So, yun din yun, connection niya, may tinatawag na tayo na chain of command. Tuloy natin. Pero magandang angulo yan na ginawa ni Zaki. Ang problema nga lang, yung doon nakikita kung gaano kalaki yung pangunawa mo.
Kung yung kapasidad mo mag-isip, ganun lang ba kalaki o ganun lang ba kaliit. So, pag ganyan lang yung binibigay na idea ni Zaki about dun sa idea na yun, parang yung pangunawa ni Zaki, parang ang liit lang. Parang kailangan mo talaga maghanap talaga ng isang talino na hindi mako-question. Diba? Tuloy natin, guys. At least makabuluhan yung kanta ng Moro Beats. Hindi puros hugot at labsungan. Tangina yung mga kanta ni Andrew E, puros pangkantutan. Isipin mo, Moro Beats, mahal kong Pilipinas. Andrew E, binibirot siya. Kasi mahirap din kasi maganyan, guys, yung parang mahal mo ang Pilipinas. Madaling magsabi na mahal mo ang Pilipinas, pero pag tinignan yung background ninyo, meron ba talaga kayong ginawa sa Pilipinas? O yung kanta nyo lang talaga, parang ginamit nyo lang yun para sumikat kayo. Kasi kailangan mong i-backup yun, guys, eh. Kasi kung sisitayin mo yung mga kanta ni Kuya Drew, si Kuya Drew, yung mga kanta niya, nagbigay yun ng tax sa Pilipinas. Yung mga bumili ng album niya, nagbigay ng pera yun sa gobyerno natin. Nagpayabong ng teatro sa Pilipinas, ng teatro, movie theater. Nagpayabong, nagpasikat ng musikang Pilipino. Na-develop yung rap sa Pilipinas dahil sa kanyang kanta. Yung sakripisyo ng paglagay mismo ng ganong klase ng mga kanta, yung nagbukas ng pinto para makilala yung hip-hop sa Pilipinas na pinagmamalaki ninyong lahat. So, napakalaking bagay nun. So, kung sasabihin mo sa akin na parang, makabayan kayo, makaganto, ganyan na, marami na kasing gumagawa nun, guys, eh. 'Di ba? Ang dami na. So, kailangan mo rin maging unique. So, kung sasabihin mo na ang Moro Beats makabayan, paano yung gumawa yung ibang grupo na gumawa na rin ng makabayan pero hindi napansin? Diba? So, ibig sabihin, mas mataas yung grupo ninyo kasi yung makabayan na ginawa ninyo above sa mga taong gumawa ng makabayan na kanta rin. It doesn't make any sense. Diba? Kasi, yung makabayan na kanta ninyo ba, nag-release ba kayo ng single? Marami bang bumili? Nakatulong ba sa gobyerno natin? Marami bang nagbukas ba ng pinto para lumago yung movie industry sa Pilipinas? 'Di ba? Nagbigay ba ng trabaho sa mga artista? 'Di ba? Tumaas ba yung kalidad ng musika natin? Kasi bago pa sumikat yata yung Mahal Kong Pilipinas, meron na tayong Andrew E, 'di ba? Meron pa tayong X-Battalion, 'di ba? Sumikat yung X-Battalion. Oh. May Luni pa tayo. 'Di ba? Kaya yung ganyang klase ng idea, guys, ang hirap niyan eh. Ang hirap niyan ilagay sa battle kasi makwe-question yan. Ibig sabihin, kailangan mo bigyan ng backup 'yon. Kasi kung hindi at makwe-question kita, parang nonsense yung paglagay mo ng punchline kung babalik rin pala sa inyo. 'Di ba? Nagsabi ka ng ganito, tapos babalik din pala sa iyo 'yun. Kasi kailangan sinusuri kasi yung mga sinasabi mo eh. Meron bang sense yung sinasabi mo? Hindi yung basta makapagsalita ka lang para masaktan yung kalaban mo. Kasi kung gusto kong atakin yung isang kalaban mo, nagsasalita ka, pero yung sinasabi mo, sumasampal din pala sa iyo. 'Di ba? Kasi bumabalik sa iyo 'yun eh. Kasi yung mga tao nagsusuri, babalik din sa iyo 'yun. 'Di ba? Although magandang angulo yung para kay Zaki, kaya lang babalik sa iyo, kwa-questionin ka. Kaya nga ang pinaka-effective talaga na ginagawa, katulad ng ginagawa ni Zack Maestro, ang galing ng pagkakagawa kasi hindi mo masisilipan talaga eh. Napaka-genius pag ganyan kasi gagamit ka ng personal, gagamitin mo ibang tao. Si Kuya Drew mas successful pa sa buong Moro Beats. 'Di ba? Ang sakit nun. 'Di ba? Ngayon guys, paki-comment dito kung dito to sinasabi ko. Si Kuya Drew, mag-isa ay successful pa sa buong Moro Beats na pinagsama-sama. Pagsamahin nyo pa lahat ng artist sa Pilipinas. Si Kuya Drew, pinaka-successful kahit magsama-sama silang lahat. Sino ba mga sikat sa Pilipinas ngayon ng mga artist? Di ba? Compare ninyo. Yun. Doon nyo tingnan muna. Tuloy natin. Ng Moro Beats, hindi puros hugot at labsungan. Tangina yung mga kanta ni Andrew E. Gusto ko lang guys na lawakan ninyo yung pangunawan niyo. Baka sabihin nyo kasi parang pinagtatanggol ko si Young One, pinagtatanggol ko yung Dunggalo. Hindi, kailangan nyo nang lawakan yung pangunawa ninyo, 'di ba? Kailangan nyo buksan yung pag-iisip ninyo at tignan ninyo, wag nyo tingnan kung tama o mali ba yung sinasabi ko. Tignan ninyo kung may sense ba. May sense ba yung sinasabi ni Sir Plan? Pag doon mo na nakita yon, lumawak at nag-mature yung utak ninyo. Kaya nga sinasabi ko palagi pag bata pa kayo, huwag kayong manonood sa akin, patnubay ng magulang kailangan. Kasi, ang tao kasi, pag hindi pa sila 25 to 26 years old, hindi pa fully develop yung utak nila. Diba? Tuloy natin, guys. Puros pangkantutan. Isipin mo, Moro Beats, mahal kong... Isipin mo
karamihan ng kanta ni Kuya Drew nag-movie. Nagpalawak ng sine sa Pilipinas. Nagbigay ng pinto si Kuya Drew at saka si Sir Francis, si Sir Kiko. Tuloy natin, guys. Pilipinas, Andrew E. Binibirocha. Ganon yung mga idol nyo, eh, no? Kamukha ni Numerous. Shoutout kay Numerous. Shoutout kay Kuya Drew. Ganun pala, guys. Meron pa ng concert si Kuya Drew, sa December. Hopefully, ngayon natutulungan pa ni Saki si Kuya Drew na ma-promote yung concert niya. Huwag niyo kalimutan na, sumuporta kayo kasi wala na tayong Francis Magalona, meron na lang tayong Kuya Drew. May Glock 9 tayo, may Looney. Bihira na lang yung mga artist na buong pusong, nagsusumika para iangat yung musikang Pilipino talaga. At huwag niyo kalimutan na sumuporta. Shoutout din pala kay Enigma. Tanginan to, parang nag-freestyle na naman. Dapat dito, ilibing na sa hukay. Freestyler daw siya, kaya freestyle lang din yung mga desisyon niya sa buhay. Puro freestyle sa kada battle, kaya di makasulong. Alam niyo kung bakit di siya nagsusulat? Kasi di siya marunong. Nagpapanggap na deadly, pero shallow yan na MC. Susulatan dapat siya ni ST, ang kaso lang he can't read. Di rin marunong magbilang. Inang to, marunong ka magbilang? Sige nga, ilan to? Di niya maunawaan ng basics kasi di nakaabot ng grade 6. Walang utak kaya hindi niya alam ang pakiramdam ng ma-brain freeze. Kung umasta akala mo, hopefully, panoorin ni Zaki yung mga laban niya para makita niya yung mga pagkukulang niya, kung saan siya dapat mag-improve pagdating sa creativity. Kailangan, kasi very anticipating talaga. Na-anticipate ko yung mga sasabihin ni Zaki. Yung mga babanat niya. Kailangan talaga maitago niya yung punchline niya. Ang pinakamahusay sa pagtago ng punchline, si GL. Hindi ko talaga maboboard. Kasi meron siya mga sinasabi na nakatago yung punchline, bigla ka na lang magugulat, oh shit, putang ina, diba? Ayaw ko kung nag-agree kayo sa akin, pero GL is unbelievable. Siguro nasa top 10 ko na yan. legit at certified. Yung GCash nga ng gagong to, hindi pa verified. Saksakan ka ng yabang pero masyado kang madungis. Yung baso nyo sa bahay, baso ng cup noodles. Diba? Diba in-unfriend at binlock mo si Tiny? Nalaman ko mga kwento dun. Chinat ka niya para imbitahin sa interview, tas akala mo where you from. Seryoso? Talagang naisip mong maiimbita ka niyan? Nakita ko Gusto mong where you from tapos nakikitira ka lang? Napaka-corny mo naman, Chong. Hindi ka pwede sa where you from kasi ikaw yung homie na walang home. Isa kang gang member na walang shelter. Ganyan ka ba katol? Ganyan ka ba? Na-misinterpret mo ata yung chorus. Ganyan ka ba katolong, guess? Where you from, homie yun. Hindi yun where you from, homeless. Feeling mo bagay ka doon? So feeling mo kaantas mo si Sixth Threat? Namamag-asang masingit, lakas mo mambuisit. Pag to nag-where you from yung WYF, magiging WTF. What the fuck? Kesa ipilit mong mag-where you from, dapat sumali ka sa amin sa Moro Beats para sumikat ka agad at mapabilis ang pag-angat. Papalakarin ka namin ng papalakarin tapos hindi ka magrarap. Ikaw yung pinaka-annoying na person sa internet. Pag may nakawan palagi kang person of interest. Di mo pa mai-intimidate dyan sa mukha mong matigas. Itong yagit madidegrade kaya wala na tong ligtas. Pasaway at di pa rin behave yung kakupalan mo likas. Kung ikaw yung binaril ni Range, matutuwa buong Pinas. Ganda yun, ha? At napanood ko yung video nila ni Smug. Tinatanong pa lang ni Smug, di na makakapag-react. Halatang kabado na agad, dinaan lang sa sindak. Mukha, ang ina, di pa siya inaano ni Smug, mukha ng tinamaan ng kidlat.
Pero kidding aside, pumunta to ng TBS Aniv kahit hindi in-invite. Kitang-kita dun sa vid na siya'y nakikikamay, kaso mukha siyang marumi kaya nang diri si Bri. Di siya kinamayan, di siya binigyan kahit ng onting chance. Ultimo misis niya, di na rin gusto makipag-holding hands. Kaya ano? TBS ka ba? Brown? Kita ko tunay mong kulay kahit magaling magkuble. Ikaw yung brown na green-minded at may timang budhe. Ito yung disciplinary action para patinuin tong weakling. Magdamag sa sakalin para pahintuin yung breathing. Balibag ko sa pader hanggang mag-disconnect yung litid. Yung 30-second massacre ay gagawin kong 30 minutes. Kahit may sumubok mang umawat, I'll refuse. Sa akin ay walang panama iyong style at moves. Walang pake kahit kumalat sa online at news. Mamaltratuhin ko tong young one. Yun ang child abuse. Tayo, noob. Lahat ng mga sinasabi ni Zaki sa huling part niya, puro statement lang yun eh. Na parang ito, sira to, ito, wasak to, ito. Kailangan mo talagang, hindi ko alam, pinanood ko yung laban ni Zaki doon sa Kumu Rap Challenge. Ang ganda ng mga banat niya doon, very creative, tapos maayos. Pagdating dito sa PSP, parang siya nagtitipid, parang one-sided siya, tapos parang nakakulong sa isang box yung idea niya. Hindi ko alam ba't nagkakaganon si Zaki. Sino kaya nakakasama niya? Sino kaya mga impluwensya niya? Kailangan niya bumalik doon sa idea, doon sa ano mismo talaga. Siguro na overwhelm si Zaki sa idea na parang dunggalo si Young One at kailangan niyang maging marahas at gumamit ng parang Zaki, I'll be honest with you, mag-focus ka lang sa kalaban mo. Tapos isipin mo paano ka magiging creative sa bagay na yan. Kasi dito statement, tapos yung mga sinasabi mo na parang hindi walang reinforce sa mga sinasabi mo parang wala kang evidence. So parang nagsasalita ka lang, pinapagalitan mo lang si Young One and it doesn't make any sense. Kailangan talaga may makukumparahan ka. Pero na-appreciate ko pa rin yung performance, Zaki kasi yan. Tapos maganda rin yung aggressiveness. Pero hindi lahat talaga madadala ng aggressiveness eh. Yung imaginary na tension na yun, hindi mo kailangan talaga din yun minsan sa battle. Kailangan talaga, maangas ka, talaga magaling ka mag-project din eh. Best na masasabi ko na magaling sa mga ganyang klase. Ang kailangan talaga nilang i-reference pagdating sa laban, si Tipsy Dio at si Sak Maestro talaga. Pinaka the best. Talaga na masasabi ko, pag nagawa niyo ng masuri yung gawa ni Tipsy D, Sak Maestro at ni GL, doon yun na makikita yung talagang bagay na talagang kahit malaman nyo lang yung formula, paano ba talaga gumawa ng creative na bara na hindi siya anticipated and at the same time matatago mo, tapos yung utak natin nakapag-isip ng gano'n na oh shit, bago yun diba? Parang gano'n. So dito parang English Tagalog, tapos parang pinagalitan lang si Young Man. So pero okay pa din I'm not taking away anything from Zaki, pero parang hindi ito yung A-game niya. Siguro na overwhelm siya sa pangalang Young One at nakatigit si Young One sa dunggalo. So parang ang kalaban ni Zaki sa utak niya, kalaban niya buong mundo. Parang hindi ganoon. Isa lang talaga si Young One eh. Si Young One lang talaga at kay mag-focus ka lang doon. Tuloy natin. Tingnan natin gagawin ni Young One. Kaya dito kaya. Okay na kami ni Smaglas. Itaan nyo naman okay na. Okay na kami. Bati-bati na. Ispis na Ispis na uli. Okay na. Okay na. Ang ina mo. Grabe pa Bakit yung mga rapper ngayon ganon? No? Yung bars mo ba, nagamit mo yan nung nakalong ka noon? Nagamit mo yan doon? Yung multisyllabic mo, yung slant rhyme mo, yung skills mo, nagamit mo yan sa totoong buhay? Nung lapitan ka sa loob, di ba akong tumulong sa'yo? Yun ang tulay! Okay. Ano yun? Gago lang di-distract ka din. Ano naman kung distracting kita? Kaya kitang kalad ka rin. Kasi, tinanggihan ni Loons matchup namin. Kaya ito ginarap sa akin. Okay na rin kung si Carbon Copy. Next na sa flip top yung atin. Pagkaya na ni Arik TF ko.
At ikaw, batang laki sa farm, lagi sa tabi ng barn, mga uri ng rapper na isang kabigay tumba at mga lalampa-lampa. Ano ka ba tapis ng battle? Manggagatas na reviewer? Mga comments mo't reaction na parang si Flip Top Observer? Nice move, brother! Ganyan yung mga walang label. Pansyangge! Bakit yung pagiging champion mo ng sunugan? Big deal? Gago mukha ka lang nag-o-audition at pre-kill! Anong kanta niyang tumatak? Nung nahuli ka, nagturo ka. Pagiging champion mong may duga, mga niyayabang mong walang kwenta. Ito, real talk sa kaya kitang sapakin sa eksena. Mahina! Mahina, mahina, mahina! Mukhang break mo nga to! Pahinga ka muna! Hindi bawal ang mangarap sa akin! Pero puta, maiya ka! Bakit yung pagkakantutan nyo ni Surya pagtapos ng battle? Ha? Yung pagkakantutan nyo ni Surya pagtapos ng battle, okay din? Kahit itismis mo kung buraot dito, kantutero ka pa rin. Inasar mo pang baog si Eram para lang magpapansin, ikaw. Buti na lang natitiis mong putukan si Surya Wantosawa kahit mukha siyang pader na kung sino-sino umihi. Ako'y galing street pero kita nyo halaga. Ay, medyo personal na yun guys ha. Yun talaga medyo masakit yun kasi in-expose ka dito sa second round ni Yang Wan. Ay, shoutout nga pala kay Luxuria. Pero medyo below the belt yung binigay ni Yang Wan dito. Mga bata pa namang nanonood. Walang halong angas bitch, di nyo lang tanggap tang ina. Kalabang ko si Saki, pero parang kalabang ko lahat. Ito gusto ako matalo. Kayo, ayaw nyo ako maging alamat. Pero ako yung batang makulit at malupit na laging sumasabat. Marunong ka nga mag-multi, workplace, plant rhyme, pukin ang inang lahat. Pero kaya kong irebat lahat. Nagawa mo yan sa Mindanao? Nagawa mo yan sa Marawi? Sa Cotabato? E di sa Mindanao mo yan gawin? Huwag dito! Ako maangat dito! TBS to! Shoutout nga pala kay OG Udrich, OG Tagulao, OG Akata, OG Dipsy, OG Yak, Dompaw. Huwag niya bugbugin to sa lahat ng TBS na nakarinig ng battle. Huwag niya bugbugin to, akin na to. Dito papalagi, masusumbong lang to sa Tito Med niya eh. Mag-mix down na lang yun ang kantayaan niya na lang ha. Putang ina, labas mo na yung skills mo, yung sulat mo, yung baon mo, pati nung nag-photoshoot tayo. Ilabas mo ngayon dito yung sinasabi mong baho. Dahil pag hindi mo nilabas, ako lalabas dito. Ay. Sa tingin ko nakuha na ni Yang Wan yung second round dahil mas maganda yung angulo niya at saka mas mabigat yung idea ng about kay Luxuria. Even though mas mahaba yung ginawa ni Zaki na rounds, useless pa din yun eh. Kung mahaba nga yung rounds mo, wala nang sinasabi mo. So sa tingin ko landslide na to. Nakuha na ni Yang Wan first round and second round. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung kay Luxuria na part na yun eh, kasi may mga kabataan din dyan eh. Tsaka masyado nung below the belt yun. Which is magagamit mo yun kung talagang, kung parang sa kalsada lang talaga na freestyle talaga, bastusan talaga. Pero pag dito kasi parang magsabi ka ng ganun, medyo below the belt na yun, di ba? Okay sana kung dito sa Amerika, may ganyan talaga eh. Talagang babasusin ka talaga, i-expose yung ginagawa mo, sasabihin. So, yung ginawa ni Yang Wan about dun kay Luxuria at kay Zaki, medyo, di ba, parang, parang mahirap malunok, you know. But other than that, you know, yung bagay na yun, masyadong mabigat yung bagay na yun. Sa Amerika, pag may ganyan mga bagay, mga tao masashock talaga eh. Masashock talaga. Ako na-shock eh. Di ko alam paano sa inyo guys pero yung ganong klase ng pang third round na yun, yung mga ganun. Tuloy natin guys. Ganyan yung mga dunggalo. Yung dunggalo parang kala mo legend na group no? Pero nakilala ko lang talaga kayo kasi inaway nyo si Luns eh. Nilangaw daw yung US. Maganda yung angulo na ginawa ni Yang Wan, yung nabanggit niya yung si Luns kasi parang siya lang ang tingin ni Yang Wan kay Zaki parang yung carbon copy ni Looney. Tapos ngayon napapatunayan ni Yang Wan yan kasi parang todo ang pagtanggol naman ni Zaki kay Looney. So, ganun lumalabas na may reinforcement na tama si Yang Wan. Tuloy natin. Tour nila Looney. Sabi yan itong dunggalong clown.
Yung galaw nito masyadong foul. Sila Loons nasa labas na ng bansa habang ikaw ngayon pa lang nakapag-out of town. Kung kukumpara kay Looney, alanganin ka, bugok. Ang lamang mo lang kay Looney, mas marami kang buhok. Kahit may mga events silang na-cancel, bayad mga talent nun. Ikaw nararanasan mo lang mag-travel kapag nagbabasketball. Di pa to nakakasakay ng airplane. Poser yan si Bobo. Pinakamalayo niyang narating, LA. Lower Antipolo. Sagad sa pagkakupal tong... Yan na, nasisira si Zaki kasi na-anticipate yung mga sinasabi niya eh. At karamihan ng mga sinasabi niya dito parang criticism lang. Kinikriticize niya lang si Young One. Mahaba yung buhok niya. Anong nangyari kay Zaki, guys? Na-overwhelm ba siya kay Young One? Parang... Aman ka? Ba't ganyan sulat ni Zaki? Asshole, dapat sa Earth i-eliminate mga ugaling squammy. Hindi ka makakakuha ng passport kasi wala kang birth certificate at saka valid ID. Utak neto sobrang hina kaya lumubog yan at minalas. Kala niya kailangan pa ng visa para pumunta ng Visayas. At nakita niya yung litrato ng hayop na yan? Mukhang gago nakapatong siya sa basurahan. Kung ako, above average, ito naman, above garbage. Gumuho ang karir nung nagsara yung bahay katay. Yung sitwasyon bumaliktad at siya ay naging akyat bahay. Galing ka sa 3GS, galing ka kay Abaddon. Ngayon naman nasa Dunggalo ka na rin. Masyadong mapapel. Saan ka man mapuntang kampo, ang tingin sa'yo ng tao ay buraot ka pa rin. Mukha kang karakter sa Apokalipto. Putaan dam! Maganda yung mga one-liners jokes ni ni Zaki. That's not enough talaga. Ba't ang nangyari kay Zaki, guys? Pang hinayang naman si Zaki na masyado siyang dumepende sa pagiging agresibo niya magsalita. Sayang si Zaki. Maganda yung mga sinasabi niya rito, but I don't know, parang siguro iba yung dapat ngayon sa panahon ngayon malinaw na dapat paano yung proper na diba? Pero kung ganoon pa rin yung nakikita ni Zaki paano umatake, I mean, I don't know. Tuloy natin, guys. Hindi mong tato! Isa kang cloud chaser! Yung mga tattoo... Tsaka yung mga, mga audience, bakit parang wala silang energy? Artist, pinag-practicean ka at ginawang scratch paper! Pero walang dating mga tattoo mo, nagmukha ka lang helper. Para kang lasing na nakatulog, tas sinulatan ng pentel. Loyal daw to sa Dunggalo. We'll see if that's true. Lumilitaw ang Diba, bumabalik na naman siya sa pagkaburaot sa Dunggalo. Na-overwhelm si Zaki. Ang tingin niya kalaban niya, Dunggalo. Diba? Kababanggit niya ng Dunggalo, na-promote niya na yung Dunggalo. Nabanggit niya. Ang mga Dunggalo, kahit anong sabihin mo masakit, hindi sila matatalino kasi sila eh. Hindi sila parang sinabi mo lang, magre-react na sila. Sinabi mo lang, masasaktan na sila. May legacy na sila kasi, di ba? Kay Zaki na galing. Kala mo, mga legend na talaga yun, mga Dunggalo na yun eh. Hindi ka pa sikat mag-rap, may ghetto dogs na. Nang hindi pa pre-promote, pero nasa taas. Yung ghetto dogs, di ba? Ang hirap nun, guys. Mahirap nakikita, namamama dito si Zaki, na nabubuli siya, ng presensya pa lang niyang. So, parang ang ginagawa ni Zaki, nagko-compensate siya sa energy, sa pagsisigaw-sigaw niya. Kailangan mo talaga maging creative. Huwag niyong iisipin nakalaban niyo buong Dunggalo. Yung artist lang talaga, kasi ma-overwhelm ka talaga, makikita sa sulat mo na parang na-overwhelm ka. Nababanggit mo yung Dunggalo. Parang every time na binabanggit mo yung Dunggalo, tapos babanggitin mo si Young One, ang hirap nun. Kasi kada banggit mo sa Dunggalo, yung isip ng mga tao, nakukumpara ka dun eh. Kunwari, sinabi ni Zaki, kala mo sinong Dunggalo, kakabanggit mo ng Dunggalo, yung mga tao nakukumpara ka. Si Zaki nakukumpara sa Dunggalo, mabigat yung Dunggalo, malaki na yun masyado eh. Kaya ang lumalabas, kinukumpara ni Zaki yung sarili niya sa Dunggalo. Mukha talagang maliit si Zaki doon. 'Di ba? So kailangan mag-focus si Zaki doon lang sa kalaban niya. Para doon kahit paano parehas kayo ng level, 'di ba?
Kasi kababanggit mo sa Donggalo, eto na yung Donggalo, nandito ka lang. So kahit anong pagmamayabang mo, pagmamataas mo, ang hirap tapatan yung pangalan ng Donggalo na yun eh. 'Di ba? Ang hirap mag-compensate kahit gaano kalakas yung boses mo, anong pagmumulti mo, pag nagbanggit ka ng Donggalo, nasa ilalim ka lang nun. Kahit anong pagmamatsyag mo, pag-aakyat mo sa ang hirap. Kaya ang hirap mag-isip every time na sinusuri ko yung mga punchline ni Zaki, mga sinasabi niya, hindi umaangat eh, kasi binabanggit niya palagi yung Donggalo. Kung binabanggit mo lagi si Yang Wan lang, dyan lang. So makikita doon na yung kinukumpara mo lang yung sarili mo kay Yang Wan. At dahil kababanggit mo ng Donggalo, bumababa yung value mo sa akin. Kay Yang Wan ka lang mag-focus kasi eto lang kayo pareho sa laban na to. So para maitaas mo pa yung value mo at status mo sa kanya. Pero dahil binabanggit mo yung Donggalo, yung nasa likod ni Yang Wan na emphasize, lumalaki lalo yung status at value ni Yang Wan. Nawawala yung effectiveness ng atake ni Zaki. Hindi ko alam paano yan i-judge pero nawawala yung effectiveness niya. Gago, kitang-kita ang clue. Halata kong balimbing. Minsan kasi ang hirap mag-judge, especially pag hindi tayo ganoon ka-aware sa mga words. 'Di ba? At yung epekto ng bawat words na 'yon. Kaya karamihan ng mga judges todo paliwanag sila para lang mabigyan ng justice yung pagdedesisyon nila. Kasi hindi nila mapaliwanag ng maayos kung ano ba yung nakikita at naririnig nila eh. Ang hirap i-absorb noon tapos parang hanapan nila ng batayan, 'di ba? Para ma-justify yung mismong decision na gagamitin nila o yung ibibigay nila. Pero pag naririnig ko yung mga sinasabi ni Zaki dito, ang daming mga mga ginagawa ni Zaki na nagko-compensate siya. Which is sa totoo lang, di niya na kailangan yung kasi magaling talaga siya eh. Napanood ko na siya sa Kumu Rap Battle. Ilang beses ko na siya napanood. Nung laban nila ni Kera, pinanalo ko pa siya eh. Kasi sa tingin ko, effective yun. Pero dito parang nabully siya ng status ni Yang Wan dahil sa Donggalo siya. Tuloy natin. Dyan sa napiling tattoo, pinatat si Glock at Francis M. pero hindi si Andrew. Tangina, pinatattoo mo si Francis M? Tangina mo, are you serious? Parang sinabi mong idol mo si Enigma tas pinatattoo mo si Phoebus. Huh. No disrespect kay Andrew E. Pero ang wak na ng Donggalo. Alam niyo kung paano ko nasabi? Simple lang. May Yang Wan nakasali. I'm just saying the truth. Hindi gumagawa ng... Ang laking bagay din sinabi ni Zaki pero hindi rin siya magiging effective kasi nung sumali si Yang Wan sa Donggalo, nagbago yung yung way of thinking niya, yung status niya, yung papaano siya makasalamuha sa tao. Dumami yung projects niya, nagkaroon pa siya ng music video, na star music pa siya, na tipong na hindi niya magagawa kung independent siya. Kasi let's just be honest, kailangan talaga natin magkaroon talaga ng tao na gagabay sa atin. Nagkaroon sila ng concert sa Iloilo, sa Baguio, nagkaroon sila ng motorcade, na bagay na hindi nagawa ng ibang mga artist sa Pilipinas. Diba? Hindi ko alam kung nakapag-motorcade bang ang Moro Beats, nakapag-show ba sila, meron ba silang concert sa ibang mga lugar, iba't ibang lungsod ng Pilipinas. Kaya pag sinabi mong wak, parang kailangan mong bigyan nyo ng backup sa ang part o dahil gusto mo lang parang ipamukha sa amin na dahil sumali si Yang Wan. Kasi kung sasabihin mo lang si Yang Wan at yung mga tao na big fan ng Donggalo o talagang nakasubaybay sa hip-hop o Tagalog rap, updated lahat sila eh. Sa nangyayari kay Looney, kay Glock 9, sa Republican, sa 187 Mobstars, sa X-Battalion, updated lahat ng fans. So kung magsasabi ka ng tungkol sa ganun na para ikasira ni Yang Wan, ang hirap ng patunayan pag nakikita nila lahat ng pinagagawa ni Yang Wan. Meron siyang show, meron silang motorcade, may concert sila, tapos nag-star music pa. Ang hirap nun. Kasi ang nakikita ng mga tao, tumataas yung status at value ni Yang Wan. Diba? Compare mo sa sinasabi mo na naging wak yung Donggalo sa pagpasok ni Yang Wan. Ang hirap patunayan nun guys eh. At yun na naman, binanggit mo na naman yung Donggalo. So parang ang kalaban mo na naman yung Donggalo, hindi si Yang Wan. So ang hirap nun guys. Parang binabangga ni Zaki isang malaking pader. Diba? Ang hirap. Kaya ang hirap din mag-react kasi kahit hindi man nila maisip yon, subconscious yon sa utak natin at saka yung nararamdaman natin na parang may mali sa sinasabi ni Zaki. Tuloy natin. Kwento. Kung kayo ay legit na group, ba't may ganyan kayong kamiyembro?
Kaya, kaya papaiyakin ko tong dunggalong mukhang Alam mo guys, sa Donggalo, hindi naman talaga basta-basta makakapasok dun guys eh. At nakakapasok yung isang tao sa Donggalo dahil sa merit. M-E-R-I-T. Search ninyo kung ano yung merit guys. Kung ikaw ba talaga, meron ka talagang, kapasidad na manalo at maging member ng Donggalo, bakit ba hindi? 'Di ba? Hindi ka naman kasi basta-basta makakapasok doon dahil gusto mo pumasok, di sana lahat na nakapasok sa Donggalo. Sa dami ng gustong pumasok doon. 'Di ba? Ang daming mga artist na gustong makapasok ng Donggalo, maging literal na hawak ni Kuya Drew. Hindi magawa at hindi makapasok. 'Di ba? Kasi guys, kahit anong issue talaga, wala ka talagang maririnig eh. Kasi kailangan mo magkaroon kayo ng merit. I-search niyo kung ano yung merit guys. At makita ninyo, galingan ninyo palagi, at marunong kayong rumespeto, gumalang kayo sa mga tao na masasagasaan ninyo sa industry na yan, At the end of the day, mag-focus lang kayo sa karera ninyo, di ba? Kasi every time na binabanggit ninyo yung Donggalo, sumasalamin yun yung na parang naiinggit kayo, nako-conscious kayo sa sarili ninyo. Na kahit anong pagbabagsak ninyo, ang hirap eh. Kasi kung talagang much better kayo sa Donggalo, hindi nyo na sila dapat banggitin. Kasi much better kayo eh. 'Di ba? Pero dahil binabanggit niyo sila, parang nai-insecure kayo, yun yung lumalabas doon. Kasi kung ako magaling ako kay Young One, never kong babanggitin si Young One. Never, kasi hindi ko siya kalibel eh. Kung isipin niyo sa Amerika, si Eminem never binanggit yung ibang mga artist. Sa tingin niya, hindi niya naman kalibel talaga. 'Di ba? Parang kung babanggitin niya, parang para sa akin mga pepetsuging artist lang kayo. Kung hindi effective sa'yo yung Donggalo, kung hindi mo kilala yung Donggalo, kung hindi magaling ang Donggalo, kung hindi mataas ang Donggalo, huwag mong banggitin. Hindi mo na kailangan silang banggitin. O minsan kasi may mga tao na nai-insecure sila, nako-conscious sila. And at the same time, parang nakikita nila yung pride nun, ng bagay na yon. At yung pride na yon nakakasilaw para sa kanila. Na parang may grupo talaga sila na kinabibilangan na, hopefully sana magkaroon kami ng grupong ganyan na matagal na. Ang hirap kasi lahat ng grupo na mabubuo sa panahon ngayon, magkakaroon ng a little bit of 'di ba, jealousy, envy, and at the same time, a little bit of insecurity. Nako-conscious sila sa sarili nila kasi hindi nila matanggap na may Donggalo na talagang nauna. At yung mga Donggalo na yun, meron silang karapatan na magsalita talaga. Parang, ba, itong dinaadaanan nyo ngayon, pinatag namin yan eh. Kung hindi kay Kuya Drew at kay Francis M, wala yan talaga. Hindi tinatanggap kasi yan talaga eh. So, every single time, hopefully sa mga papasok ng pag-rap, aralin ninyo yung history ng hip-hop ninyo. Aralin nyo yung Tagalog rap ninyo. Diba? Kasi importante na alam ninyo at nang sa ganun, hindi kayo basta-basta lumalaki yung ulo ninyo, marunong kayong magbigay galang. Karamihan kasi ng mga artist ngayon, bigla na lang silang mayabang, nagkaroon lang sila ng konting pangalan. Eh. Tapos parang makikipagchismisan, makikipagsiraan, kalimutan yan guys. Always mag-focus lang kayo sa, huwag kayo magsasalita, mag-focus lang kayo sa gagawin ninyo, mag-focus lang kayo sa karera ninyo, mag-focus lang kayo sa music ninyo. As long as wala kayong tinatamaang tao, goods kayo. Yun lang yun. At mapupuna kayo ng mga lehitimo at bibigyan kayo ng pugay, mapaproud sa inyo. Yun lang naman yun guys. Tuloy natin guys. ang Chonggo. Ngayong gabi, etong aso, makikita nyong madog show. Daming kaso magmula nung naging member ng gang. Peking mangmang, tarantado, delinkwente at pretender lang yan. Ikaw yung asong hindi pwede maging best friend ng man. Dapat dito magdamagang, kinakaltukan. Magaling kong magnanakaw. Iwasan nyo yan. Iwasan nyo yan. Dami mo ng kasalanan na tinatakbuhan, ultimo pangalan mo na Young One, ninakaw mo lang. Sa mundo ng hip-hop, napakadaming tuso. May gumagamit lang ng hate para palaging uso. Pero pag hype ay nawala, karera matik guho. Kasi peke ang pagkatao, parang Alice Guho. Okay lang yung ginawa ni sa akin. Very shallow. May mababaw, generic. Ewan ko ba't nagkaganyan si Zach. Pero na-appreciate yung aggressive at performance niya dito eh. Sana wag lang siya mag-rely dyan talaga. Kailangan niya talagang mag-isip pa talaga. Out of the box. You have to think out of the box. Kailangan talaga.
Napahinga lang siguro si Zaki. Ang ganda ng mga letra na ginamit niya nung laban niya kay ano eh. Kay Poison 13. Maganda dito, parang semi-MO. Parang mas nagustuhan ko yung formula niya doon. Dito parang pinagagalitan niya lang si Youngman eh. Yung parang you know, I mean okay naman. Classic naman yun. Tuloy natin. Okay, round 3 na! Basa na! Ina mo ah. Ha? Bakit? Ba't kinakabahan ka? Sa pagdamay mo sa Dunggalo? Tingin mo okay lang sa akin yun? Papatato ko, hindi ko pinatato si Andrew dito. Bakit tingin mo? Si Looney at Ron? Gago ka pala eh. Ba't pati si Pibus? Kahit itatato ko si Pibus dito, pag binayaran ako, wala ka magagawa, papatato ko mukha niya. Bakit gusto mo? Patato ko mukha mo? Kung talagang solid ka sa iyong grupo, patato mo yung mukha ni DJ Med, di ba? Yun yung tito. Lagay mo dito. Tapos sunod mo dito yung si Jay Maray, yung mga naglalakad sa tanghali, pag trip nila, palong-palo. Mahal kong Pilipinas, hindi kayo mahal ng bayan nyo. Biruin nyo. Bakit? Sabog Magazine kasama ka doon? Yung buong Morobit kasama doon? Si Miss A at Patia lang kasama doon, wag kang claimer ngayon. Tapos yung peace of mind. Putangin na tingin mo sa pagbabattle mo, may peace of mind ka? Ginagambala mo, grupo ng pinakamalakas ngayon, bakit? Tingin mo may takas ka? Bakit? Wala ka ng respeto sa Dunggalo, ganon. Wala, sagot ka nga, wala kang respeto sa Dunggalo. Wala. Eh putang ina rin ni Looney. Oh, putang ina ni Looney. Pukin ang ina ni Looney. Buti na lang tinulungan siya ni Don Pao nung siya'y nahuli. Sana tinapak-tapakan na lang uli siya dun sa BJMP. Pagtawag niya, Don P, si Looney dito, tangin, napagapakan. Tangin na rin ng tugmato ah. Ay paano na yung gago? Si J Skills, si Saito, si Range. Lahat sila bosyo. Ito yung amo mo. Muang negrito. Pinagtatapak-tapakan ng mga empleyado. Aangasan mo ko? Nakulong ka dahil lotek yung kinuha mo? Ngayon mo ko angasan, FG to. Hindi lang feeling ground to, nakakart pa to. Kaya Saki, peace of mind. Tapos yung color combining niya, green sa yellow na may white. Wow. Bay na bay. Talagang papalag, kala mo pa na bay. Ngayon nagbabalik ang totoong batang pasaway. You don't die because you multiply. Gago, mukha kang kain ng pilay. At Pibus, sakto lang yung binigay niya sa akin. Pagtapos ng battle na to, uwi akong bahay, sarap buhay. Tapos kayo, asa rin yung buraot, kupal, nagbenta ng Jollibee, Dunggalo, bulok. Putangin na nyo, araw-araw ako nabubuhay na sumisindi. Kumakain ako ng malaking ulo ng manok at baboy. At kahit na anong gawin nyo, di nyo ako madadaloy. Kaya Saki, ikaw lang kalabang kita eh. Ha? Ay, kalabang ko ba sila? Ha? Hindi ko sila kalaban. Tandaan nyo, mahal kayo ni Youngwan, ha? Mahal ko kayo. Kahit di nyo ako pinapanood, kahit di nyo sinishare yung video ko, mahal ko kayo. Pag nakita tayo sa libas, magpapapicture ako sa inyo. Si Looney ba nagawa yun? Si Abra ba nagawa yun? Si Shei? Hindi! Si Sido lang nakagawa nun. Idol mo si Looney, nagmumulti, champion, eh ba't number 1 si Sinyo? Magaling pala si Looney. Paglalaban mo, makikipagbatayan ka kahit sa Dunggalo eh. Ba't number 1 si Sinyo? Diba nakita na niyo yung difference yun guys? Sinasabi niya yung comparison na sinasabi ko sa inyo, merong timbangan. Sinasabi mo yung idea mo, yung beliefs mo at paniniwala mo na magaling si Looney. Eh bakit number 1 si Sinyo? Doon nagkakaroon ng timbangan, di ba guys? Kasi may nakukumparahan tayo, which is very classic na ginagawa ni Youngwan. Tuloy natin. Number 1 pala yung Looney mo, eh. Ba't number 1 si Sinyo? Dapat din namaril si Youngwan. Assault yun, assault battery din yun. Assault to time. Putang ina to. Ay, no. Tuloy nga natin. Hindi pa ako time. Pumuporma ka kagad. Hindi pa nga ako gumagano, no? Titira ka kagad.
Binasalang kita, hindi ka pa sinapak. Bakit para ka nang iiyak? Magsumbong ka na dun, oh. Sa Moro Beach. Tay, ikaw na. Sa tingin ko, mas magandang performance na ginawa ni Yang Wan. Although, nakuha naman ni Zaki yung very charismatic naman, parang very diluted lang. At parang patay lang yung ginagawa ni Zaki. Kasi parang sumusuntok siya sa hangin. Yung kalaban niya, buong Donggalo eh. So, sa tingin ko, nakuha ni Yang Wan yung all 3 rounds. Pero, very risky yung ginawa ni Zaki. Pero sa tingin ko, pwedeng makuha ni Zaki yan kung pagbabasihan ng mga judges, yung dami ng sinabi niya. Kasi pag binoto nila si Zaki, parang sinasabi nila na much better si Zaki sa buong imperyo ng Donggalo eh. Parang lumalabas kasi kalaban ni Zaki yung buong Donggalo, hindi si Yang Wan. So, pag binoto nila sa akin, parang, tangina, nanalo si sa akin, kalaban mo, hindi naman tumitira yung Donggalo, pero ang nagre-represent lang si Yang Wan. So, parang hirap, guys, parang hirap. Pero siguro meron silang sarili nilang idea, pero at the end of the day, kung titingnan natin sa content, kung paano din deliver yung mga punchline, nagustuhan ko yung second round talaga ni Yang Wan, kasi doon talaga merong below the belt na bagay na hindi mo kagad maririnig sa sa rapper talaga sa Pilipinas. Kasi may takot, 'di ba? May takot yung mga Pilipino na magsalita ng ganun. Na parang i-expose ka, putya, init mo si Luxuria. Medyo, 'di ba? Ang hirap noon bilang isang artist na magbigay ng ganung klase ng impormasyon, kailangan talaga may bayag. 'Di ba? At isang malaking kasiraan 'yun sa isang artist. Pero ginawa ni Yang Wan, so sa tingin ko yung second round na yun yung talagang tumatak para sa akin dahil masyadong mabigat yun eh, below the belt yun eh. So pwedeng manalo si Zaki dito kung titignan talaga yung idea ng parami ng sinabi, mas agresibo, o yung mga statement niya, gamitin nilang punchline. Magkaiba kasi yung definition ng paggamit ng punchline ng isang judges at saka yung punchline kung paano sinasabi ng isang judges eh. Minsan kasi nag-highlight lang sila ng isang words o sentence, parang sa kanila punchline na yun, maganda na yun, parang yung kasi napapansin ko eh. So maganda talaga guys pag pag naririnig mo ng maayos, nasusuri mo. Ako kasi the reason na na-judge ko siya ng maayos kasi napopost ko siya. Tapos nasusuri ko at naririnig ko siya ng mabuti. So parang karamihan ng mga sinabi ni Zaki parang very generic at parang dinaan niya na lang sa pagiging aggressive, pinagalitan niya si Yang Wan, a little criticism, but that's it, Pero sa tingin ko si Yang Wan mas maganda yung comparison na ginawa niya. Na-reinforce niya yung mga sinabi niya, mas kwela yung dating ng mga punchline niya. Iwasin lang niya mambarel. Tuloy tayo. Kasi pakiramdam ko, yung mga sinabi ni Zaki bumalik sa kanya eh. Kasi, ang hirap talagang, ewan ko. Pero para sa akin, ito yung tumatakbo sa isip ko, when it comes to creativeness, diretsang pag-atake, Yang Wan. Pero kung paramihan ng sinabi, tapos, siguro aggressiveness, mas effective si Zaki, Pero tingnan natin guys. Pangil sa pangil dito sa Bacoor Coliseum, Cavite. Isa pang beses, you know the drill! Let's go, pangil! Let's go! Jonathan, nanalo sa laban na to na magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. Ang boto ng mga hurado, 5-0. Magingay para kay Zaki. Congrats pa rin Yang Wan. Nanalo si Zaki siguro dun lang, yung mga judges hanapan na lang nila ng justification yan para mapanalo nila si Zaki. Pero base sa pagsusuri ko, yung second round ni Yang Wan masyadong mabigat yun. Talagang bagay na mahirap basta bigkasin, di ba? Ganun pa man, maraming salamat guys. Wala na mali ako ng pagkaka-judge. Sa tingin ko, panalo si Yang Wan. Pero ang lumabas, panalo si Zaki. But other than that, kung papanoorin nyo lang at suriin nyo lang, lawakan nyo lang yung pangunawa ninyo, tignan ninyo yung round ni Zaki, it's very dragging. Napakahaba, parang criticism and diluted. Pero sa tingin ko, mas effective nung ginawa ni Yang Wan.
pumupunta kung saan-saan yung mga topic niya. You know, and at the same time, very charismatic, maganda yung projection niya, may package, you know. Pero yung second round ni Young One, big props dun, big props. Nakita ko yung risk na niya, na binigay niya. Ganun pa man guys. Maraming salamat guys. Pasensya na kayo kung may nasabi man ako hindi maganda at hindi kayo nag-agree. Pagpasensyahan nyo na lang, kayo na bahala magpasensya, lawakan nyo na lang yung pangunawan ninyo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Galingan nyo sa lahat ng bagay bigyan ko lang pala ito ng 10 kasi sa tingin ko maganda yung laban. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung sulat ni Zaki kasi parang hindi siya yan. Parang humarap siya sa malaking pader na next time mag-focus lang siya sa kalaban niya talaga. Doon lang talaga. And at the same time, para hindi siya malula, na-overwhelm siya dun sa salitang Donggalo eh. Pakiramdam niya, kalaban niya buong Donggalo. Si Young Man lang kalaban mo talaga. Sa totoo lang, yun lang yun. Sana mabalik mo yung laban mo, yung paano mo ginagawa sa Kumu kasi yun talaga mas effective yun. Ganun pa man guys, bigyan ko siya ng 10. And at the same time, ang binoto ko si Young One. Pero panalo si Zaki dito. Huwag kayo magkakamali guys, si Zaki yung panalo. Ganun pa man guys, galingan nyo sa lahat ng bagay. Gusto ko sabihin nyo sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao, nakapaligid sila. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.